Dito sa kabilang side malapit sa flyover, tuluyan na rin na-demolish ng mga bahay na nakatayo more than 40 years. Yung dating daanan ng train na sa baba, ito ay magiging elevated na. Pero magkakaroon ulit dito ng clearing operation para mas lumawak pa itong paglalagay ulit ng mga bakod. So, nag-stop ng operation noong March 2024 pa itong PNR sa Metro Manila at walang operation for 5 years. So nandito na tayo sa Paco Santa Mesa Road. Ito na yung flyover papuntang Santa Mesa, Manila. Ito po yung double decker na Skyway Stage 3 Kabay na. So ating i-update ulit itong NSCR project. Talagang marami nagtatanong dito na kasi ito yung mga puno ng mga barong-barong dati sa release ng PNR. Tapos totally na wipe out na. Ito Kabay, natanggal na rin yung mga barong-barong dito. Ito yung sa kabilang side naman, ginawang imbakan ng basura. Grabe. So ito naman ngayon na napuno siya ng basura. Baklas na rin yung mga rail trucks dyan. So parang nalipat lang yata yung iba Kabay. So nung yung natanggal dito lang. Ewan pa natin kung masasama pa to natitirang mga barong-barong dyan, no? Ray-ray pa rin pala to. Grabe na, ang lawak tignan talaga pag wala ng mga bahay. Ano kayo magiging setup nito? No? Siguro hindi ganun kataas. Kasi merong expressway dito eh. Hindi ba gagawing elevated yung train? Hindi naman gagawing kwanto eh. Subway yung sa tunnel dadaan. Noong panahon ay dati yung Mayora Kabay, nagkaroon ng massive demolition dito. Marami din mga bahay natanggal eh. So after nun, naging parkingan. Meron pa rin, may obstruction pa rin. Pero at least wala na yung mga bahay, no? Palitan na siya ng parkingan. Meron pa rin pala. Mga bahay pa pala. Alam nyo Kabayan, yung mga ilalim ng mga tulay, expressway talaga, ginagawa nilang park talaga yan dyan. Kasi dito, hindi masyadong mainit, no? Tulad dun sa Magallanes flyover, di ba? May park. Pero dito ibang park. You know, parkingan. Pero pasamantala siguro dahil wala pa namang project ginagawa pa. Kumbaga ongoing pa. Dito yung Kabayan, yung mga bahay dito dati talagang umabot dito yan, no? Nilalakaran ko pa nga natin dati ito eh. Yan. Umabot na dito yung bakod. Pero at least kita mo na yung lawak. Babaw na silang yan. So yung mga bahay dati pala hanggang kanyan dito, natanggal na. Elevated na, no? Yung na-demolish mga bahay hanggang dyan lang, no? Pero ito dito, hindi nakasama. Kasama rin tiyo. Kaya pala yung binako dito hanggang doon, no? Tapos dito temporary mo na. Sagad talaga? Ito may mga kasama to. So yung mga na-demolish dito na, saan sila nalipat? Mas matindi pa noong mga 1990s pala. Talagang dikit na sa Riles. 1994 na yan. Dito ba nag-shooting yung kay Dolphy? Dito ba yan? Santa Mesa yung kay Dolphy, no? Ah.
Tenement style. Hindi yung mga row house. Oh, yung row house mas mura yon. Hindi po. Ang mangyayari, self tenement po talaga. Kailan medyo mahal yon. Parang condo type. Medyo mahal yon. Parang ano rin, ang ano sa amin, ang halaga daw sa amin lang, yung sa, ano sa ano naman, mga sasali. So yun sa natanong din kabay, mukhang kasama pa daw dito sa mga bahay. Oh. Tagal na rin pala dito, more than 40 years, 50 years. Yung iba dito sa Katagalan, ginawa na nilang konkreto yung mga bahay, no? Para mas matibay siya. Dahil nito, konkreto na no? Nabot na pa nila dati yung nagsushooting dito ng... Pansaka. Kasama pa daw dito na dito. Lapit na palang construction, no? Grabe. Hanggang saan doon ay dito? O... Matatanggal daw kami. So, for example, ito, meron na bang tagging? Meron. Meron na pala, no? Kita nga. Mga tagging na yun. May nakatira pa dito? Wala na? Dyan, Ha? wala dyan. May tao dyan, pero Wala. pumasok yan. So, kasama pala sa north na. Ang dami pa pala. Pero wala pang schedule dito na kung kailan mag-demolish dito. Wala pang... Postponed eh. Sige. Sabi next year na naman. Kasama rin to, no? Itong flyover. Oo, Wala na. Nababaon pa lang pala sila ng mga poste, no? taas yung ano. Pero hindi siguro kasing taas itong skyway. So, siguro Mas mataas na niya konti sa flyover. kasi kuha na yan. May relocation kayo? May relocation dito na kay kaso private. Private yung nakuha niya? Hindi, private yung nag-ano ng pabahay dito. Shop safe, socialized housing. Pero kuan sa NSA kayo mag-apply. Ano, may mga qualification din. Kung Qualification. sino lang gustong kumuha at saka kung maaprubahan ka. Mahal nga lang ang monthly. Parang kulang yata 500 lang yata yun doon, di ba? Umpisa 1-2 eh. 1, 2. Anong klaseng bahay yung parang row house? Ano, yung condo style daw, pero tenement na parang hanggang fourth floor. Bakit dito sa Manila wala sila yung bibigay? Wala. Wala dito. Na ganun na daw ang relocation na yan eh, condo style. Hey guys, so nandito tayo. Ito yung sa kanya. Marami na rin ito na bakod nila. Oh. Yan. Yung mga bahay na natanggal guys. So kasama pa pala yung sa dinarating kanina na. Simula doon sa kan. So ito kasi kabayan, tatawid yung daanan ng train. Punta sa Pasig River. So malaman magkakaroon din ng poste yan dyan. Or siguro hindi na no kasi ka-elevate na pala no. So ganito kalawag kabayan. Kung makikita mo doon sa unahan, medyo masikip pa. Mukhang meron pang matatanggal ang mga obstruction. So ayun sa natanong natin, magkakaroon ng clearing ulit. Tatanggalin yung mga puno at mga gamit doon na nakalatag. Talagang magagamit na dati kasi yung mga bahay kabayan. Alam to sample, nandyan yung riles. Yung mga bahay dati halos ilang meters na lang yung pagitan ng riles. Halos nakadikit na. Ganyan katindi. So mga 1990s daw nagkaroon ng demolition dito para matanggal. Tis mabawasan. May espasyo kaunti. Pero ngayon totally dinemolish na. Hopefully pag natapos ng NCR, lalagyan na siguro ng bako dito no para hindi tayuan or gawing squatted area yung ilalim ng daanan ng train naman no. Ito daw. Talagang total wipeout talaga to. Tingnan mo kabayan no. Di ba? Ayun sa mga natanong ko daw, pati itong daanan ng tubig pala, may nakatayo na bahay dyan eh. Ito yung daanan ng PNR dati oh. May mga nakatayo dyan, ang dami.
Kasi malawak pa pala tong kailangan nila. Yung mga bahay dyan, ako na rin. May mga tagging na rin niya, may mga notice na rin dyan eh. Itong flyover daw, mukhang matatanggal din to eh. Kaya pala binabaklasan na nila yung mga bakal dyan, no? Kasi elevated yung daanan ng train, so most likely masasakop din dito. Ito kasing flyover para sa mga motorista to eh, galing Santa Mesa papuntang Nagtahan. So kung ma-demolish to, saan dadaan yung mga motorista? Yung poste ito guys, kakagawa lang, nasunog agad oh. Dami din palang susunog ang tanso dito, no? Palawak na itong daanan ng train. Yung dating puno ng mga bahay, mga obstruction, illegal parking, nasimot na. Kitang-kita mo na yung lawak. At ngayon, nagsisimula na rin sila sa pagbubutas dahil ito ay gagawin na nila ng poste naman. Kapag na-demolish tong flyover, mas malawak pa pala. Tapos yung taas ng NCR project, halos kapantay or mababa kaunti kumpara mo dito sa Skyway Stage 3. Marami na ring dumadaan dito sa expressway. Kasulukuyang volume, estimate mga 100,000 hanggang 120,000 sasakyan ang dumadaan sa Skyway Stage 3. Grabe. Tingnan mo, parang ilang sasakyan na lang. Magta-traffic na. Ayun sa natanong natin, kita mo tong bakod na to, i-expand pa nila yan. So may mga ilang obstruction matatanggal dyan. Tapos may kita mo na masakit pa rin itong flyover. Ang sabi daw ay i-demolish nito siya para mas malawak pa itong espasyo na kailangan para sa NSCR na gagawing elevated. Ito naman yung way papuntang Santa Mesa, Manila. Na-clear na rin at natanggal yung mga obstruction pati mga bahay dyan. Dito naman sa kabila, ito po yung ginagawang extension simula sa NLEX SX Connector pa-connect ito sa Skyway Stage 3.